May isang desisyon na ginagawa ang milyong-milyong miyembro ng SSS halos buwan-buwan. Kapag oras na ng contribution, minimum na lang. Hindi pa kaya ang budget, pwede na yan. Ang mahalaga, may hulog. At sa maraming sitwasyon, wala namang mali doon. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ang simpleng desisyong yon ay may kapalit na maaaring maramdaman mo pagdating ng retirement? Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi makalipas ang 20 o 30 taon. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang mangyayari kung minimum lang ang contribution mo hanggang retirement? Ito ba ay isang praktikal na desisyon o isang desisyong maaari mong pagsisihan balang araw? Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bago ang lahat, linawin natin ang isang mahalagang bagay. Ang video na ito ay hindi para sabihing mali ang pagiging minimum contributor. Dahil para sa maraming Pilipino, hindi ito pagpipilian. Ito ang realidad. May mga empleyadong nagsisimula pa lang sa trabaho. May self-employed na hindi pare-pareho kinikita buwan-buwan. May OFW na inuuna ang matrikula ng anak. May maliliit na negosyanteng inuuna munang magpalago ang puhunan. Sa madaling salita, hindi lahat ay may kakayahang maghulog ng mas mataas na contribution. At walang masama doon. Ang gusto lang nating maintindihan ay ito. Ano ang kapalit ng desisyong yon sa hinaharap? Isipin mo ang SSS na parang isang pangmatagalang plano. Hindi ito sprint, marathon ito. Ang bawat contribution na ginagawa mo ngayon ay bahagi ng paghahanda para sa mga benepisyong maaari mong kailanganin sa hinaharap. Kasama na rito ang retirement pension. Kaya natural lang na itanong, kung minimum lang ang contribution ko sa halos buong working life ko, ano ang magiging epekto nito pagdating ng retirement? Ito ang tanong na bihirang maipaliwanag ng simple. Marami ang naniniwala na ang pinakamahalagang sukatan sa SSS ay kung ilan taon kang naghulog. At oo, mahalaga ang sapat na bilang ng contribution at ang pagiging qualified sa retirement pension. Pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Kapag ginikwenta na ang retirement pension, may iba pang mga bagay na isinasaalang-alang. Isa sa pinakamahalaga ay ang monthly salary credit o MSC. Ito ang salary level na nagsisilbing batayan ng contribution mo. Sa madaling salita, hindi lang mahalaga na naguhulog ka, mahalaga rin kung anong salary level ang naging basehan ng iyong contribution sa paglipas ng panahon. Dito nagsisimulang magkaiba ang magiging resulta ng bawat miyembro. Halimbawa, may isang miyembro na minimum ang contribution mula nang magsimula siyang magtrabaho hanggang sa mag-retire. Hindi dahil ayaw niyang maghulog ng mas malaki, kundi dahil yun lang ang kaya ng kanyang kita. May isa namang miyembro na nagsimula rin sa mababang contribution. Pero habang lumalaki ang kanyang income, unti-unti rin nabago ang contribution level niya ayon sa kanyang kinikita. Pareho silang maaaring maging qualified sa retirement pension. Pareho silang maaaring umabot sa retirement age. Pero hindi otomatikong pareho ang magiging pension nila. At dito nagmumula ang pinakamalaking sorpresa para sa maraming miyembro. Hindi dahil may maling computation, kundi dahil hindi nila alam na may malaking papel pala ang contribution level sa magiging retirement pension. Ngayon, may isang tanong na madalas kong marinig. Kung minimum lang ang kaya kong ihulog, ibig bang sabihin na maliit na agad ang magiging pension ko? Hindi agad, dahil walang iisang sagot na pareho para sa lahat. Ang magiging pension ay nakadepende sa iba't ibang bagay, kabilang ang iyong contribution history at sa mga umiiral na patakaran ng SSS. Kaya hindi tama ang sabihing lahat ng minimum contributors ay pare-pareho ang magiging pension. Pero hindi rin tama ang isipin na walang epekto ang pagiging minimum contributor sa loob ng maraming taon. At yan ang mahalagang pagkakaiba. Sa unang bahagi ng video na to, nalaman natin na ang pagiging minimum contributor ay hindi nangangahulugang mali ang iyong desisyon. Para sa maraming Pilipino, yon ang kaya ng kanilang budget. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Kung minimum lang ang contribution mo ngayon, may magagawa ka pa ba habang hindi ka pa retired? Ang sagot ay oo. At ang unang hakbang ay hindi agad ang pagtaas ng contribution, kundi ang pag-alam
kung nasaan ka ngayon. Maraming miyembro ang regular na naghuhulog sa SSS pero hindi nila alam kung ano ang kasalukuyang monthly salary credit nila. Hindi rin nila alam kung tugma ba ang contribution nila sa kinikita nila ngayon. Kung ang income mo ay halos pareho pa rin noong nagsimula kang magtrabaho, natural lang na maaring hindi rin gaanong magbago ang contribution mo. Pero kung lumaki na ang kita mo sa paglipas ng panahon, magandang pagkakataon yon para i-review kung ang contribution level mo ay naaayon pa rin sa iyong kasalukuyang sitwasyon at sa umiiral na mga patakaran ng SSS. Hindi ito tungkol sa pagpilit na maghulog ng pinakamataas. Ang layunin ay siguraduhin ang contribution mo ay naaayon sa kakayanan at sa pangmatagalang plano mo. May isa pang maling paniniwala na madalas marinig. Hayaan ko muna. Kapag malapit na ako mag-retire, saka ko na lang tataasan ang contribution ko. Maraming nag-iisip na ito ang pinakamadaling paraan. Pero sa realidad, hindi ganoon kasimple ang pension computation ng SSS. May mga umiiral na patakaran tungkol sa contribution increases at sa paraan ng pagkukwenta ng retirement pension. Kaya ang bigla ang pagtaas ng contribution sa huling bahagi ng iyong pagiging miyembro ay maaaring hindi magbigay ng resultang inaasahan mo. Mas maganda pa rin ang maagang pagpaplano kaysa sa pagkahabol kapag malapit na ang retirement. Isa ring magandang paalaala, huwag mong isipin na ang SSS lang ang sasagot sa lahat ng pangangailangan mo pagdating ng retirement. Napakahalaga ng SSS, pero para sa karamihan ng mga Pilipino, mas matatag ang retirement plan kung meron ka ring ibang pinagkukunan ng kita o ipon. Maaaring emergency fund, Pag-ibig MP2, personal savings, o iba pang investment na naaayon sa iyong kakayanan at risk tolerance. Kapag pinagsama-samang mga ito, hindi lang pensyon ang aasahan mo buwan-buwan, mas magkakaroon ka ng mas matibay na seguridad sa iyong pagriretiro. Kung ikaw naman ay minimum contributor dahil iyon lang talaga ang kaya ng budget mo ngayon, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Ang mahalaga ay alam mo ang sitwasyon mo. Habang may mga taon ka pa bago mag-retire, may pagkakataon ka pang gumawa ng mas matalinong financial decisions. Minsan, hindi naman kailangan ng napakalaking pagbabago. Ang kailangan lang ay regular na pag-review sa iyong financial plan habang nagbabago rin ang iyong kita at mga responsibilidad sa buhay. Kung may isang aral kang dapat tandaan sa video na to, ito yon. Ang minimum contribution ay hindi isang pagkakamali, pero ang hindi pag-unawa kung paano ito maaaring makaapekto sa retirement mo, yon ang maaaring maging pinakamahal na pagkakamali. Mas mabuting alam mo ngayon pa lang ang mga posibilidad habang may panahon ka pang magplano. Dahil ang magandang retirement ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon. Nabubuo ito sa maliliit na desisyong ginagawa mo taon-taon habang nagtatrabaho ka pa. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na to, i-share mo ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na naghuhulog sa SSS. Baka ito rin ang impormasyong kailangan nilang malaman habang may panahon pa silang magplano. At kung gusto mo pa ng mas maraming practical at madaling maintindihan gabay tungkol sa SSS, retirement at personal finance, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.